Pasimple, pero etong mga ganitong klaseng statement na 'tong si Sara Duterte, ang layunin talaga ay lalong galitin ang mga DDS. Lalong magalit ang mga DDS sa nasa Malacanang. Lalong magalit ang mga taga Davao sa nasa Malacanang. Tignan niyo kung gaano kayo walang hiyain ng mga Duterte. Ginagalit kayo sa mga maling impormasyon. Katulad nito pong issue nga tungkol sa Bukana Bridge. Mantakin mo, madalas or kadalasan gagalitin ang mga DDS at akala mo naman meron ka pa, Sara Duterte, na magagalit or mabubudol na hindi DDS. Naku, malabo yan. DDS na lang po ang kaya niyong budulin. Ang kaya niyong mabudol ay yung mga taga Davao na lang. At yung mga diehard, yung mga baluktot na talaga ang kaisipan. Nagpapasalamat kasi etong si Sara Duterte sa China, kuno nga sa pagpondo noong Bukana Bridge. At syempre nagpapasalamat na rin. So yan, ang ibig sabihin na ito, simple, pero ini-imply na itong sa Sara Duterte na walang kinalaman ang nasa Malacanang, ang Marcos administration dito sa proyektong ito. Simple lang yung banat niya na magpasalamat. So paano bang hindi malalaman ng sambayanan ng mga kababayan natin kung ano yung totoo? Lahat po yan ay nagkalat na ngayon. Lahat ng information tungkol dito sa proyektong ito ay mababasa at makikita natin online. So ngayon, iginigiit ng Malacanang na ito ay proyekto ni PBBM. Sara Duterte nagpapasalamat sa China sa pagpondo ng Bukana Bridge. Ayan, ang sinasabi nga ng mga diehard, ang nagpondo daw ng tulay na ito o proyektong ito ay yun daw na inaaway ng Marcos administration. Yun ngang China. Hindi daw ito basta-bastang maibibigay yung pondong ito kung walang kapalit, natural. Ang sabi, hindi na presidente ang tatay mo noong pinatayo ang Bukana Bridge sa Davao. Pinatayo ito noong 2023 at natapos ng 2025 under President PBBM or under PBBM. Ang China daw ay hindi pumayag sa gusto ni Digong. Yun yung nababasa natin. Meron din namang mukhang hindi daw inaprubahan ni Digong. Okay? Ni Digong yung proposal na yun ng China. So yun naman pala, kahit sa anggulo mo tignan, walang ginawa si Digong. Okay? Kagustuhan lang ni Digong na magkaroon ng ganyang proyekto, pero hindi siya kumilos. Si President BBM ang nagayos at ipinagawa niya nga etong proyektong ito na natapos noong 2025. So siya ang nagayos, medyo mabilis dahil nga sa technology daw ng contractor. Yan. Sana isipin nyo na lang na ang makikinabang dito ay karamihan din, I'm sure, ay mga DDS dahil ito po ay nasa Davao. At kung seryoso ang ating Pangulo sa mga ganitong klaseng proyekto, kahit sa baluarte nga ng mga Duterte na inaaway siya, abay magandang sinyalis yan. Magandang sinyalis yan na ang Pangulo natin, ang kapakanan pa rin ng mga kababayan natin ang inuuna at iniisip.